Sa iba pang balita, minaliit ng ilang kongresista ang inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Aquino dahil sa kontrobersyal na DAP. Ang detalye sa report ni Emil Carrion. Ang isinampang impeachment complaint ni dating representante Augusto Sijuco laban kay Presidente Aquino ay walang patutunguhan dahil ito ay na-file sa Records Office at ni isa mang representante. Ang nagtaguyod sa dokumento ayon naman kay House Justice Committee member Elpidio Barzaga. Dapat sana i-file ni Sijuco ang kanyang reklamo sa Secretary General ng mababang kapulungan. If Buboy Sijuco would be filing or would attempt to file the impeachment complaint before the office of Secretary General Yap, I'm pretty certain that Secretary Yap would refuse to accept the same, considering that the basic requirement under the rules of the House and under the Constitution have not been satisfied. Samantala, ayon kay Kabataan Party List Representative Terry Ridon ng Makabayan Coalition ay nagsasapinal ng kanilang sariling impeachment complaint na isasampa sa susunod na linggo. Idinidiin ng reklamo ang presidente para managot sa paglabag ng saligang batas, pagkakanuno sa pampublikong tiwala at posibleng panunuhol na may kaugnayan sa pagpapatupad ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Ipinahayag ng kataas-taasang hukuman na ang ilang mga probisyon ay labag sa konstitusyon. Ang grupo ni Ridon ay nasa mahigpit na laban para makakuha ng suporta sa mga miyembro ng Kongreso. Pero ang makapangyarihang karamihan na pinangungunahan ni Speaker Feliciano Belmonte ay may hawak ng malaking bilang ng mga numero. Ni isa sa mga ito ay di nagbabalak na umatras ng suporta para sa presidente. Posibleng ang ilan ay makikinig ngunit hindi boboto para sa impeachment. I don't think it's going to prosper, not even beyond the committee level. It's fine that we give due course to discussing it, but to me, I don't think whatever mistakes done or committed by the executive department, particularly the president, I don't think that's commensurate to an impeachable offense. I don't think his acts constitute an impeachable offense. Of course, that can be argued either way, but to my belief, I don't think it has enough basis to have the president impeached. With respect to the numbers, I have some doubts whether we have the numbers, the one-third requirement. But I guess what is most important is that, for the record, we would want exact accountability. It should not matter whether the numbers are there or not, because the impeachment is an inherent right of every governed people to look for accountability. Nitong huli House Justice Committee na pinamumunuan ni Representante Neil Tupas ay nagsabi na kung sino mang reklamo na ihahain na talinsunod sa proseso ay pagbibigyan. Pero ngayon pa lang, malabo ang posibilidad na may kakampi dahil tinatangkilik ang presidente sa Kongreso at ng mga tao. Kung ang talagang gusto nating mga politikero, nating mga kinatawan, ay umasenso ang ating mga kababayan, let us forget impeachment. It will not do anything good for our country. And for those who want to seek the presidency, magantay na ng 2016. Mula sa report ni Freddy Abando para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carrion.